Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ustad, meron lang po katanungan sa inyo, Ustad, about sa halos 2 buwan ng viral ngayon sa social media. 2 buwan. About dun sa kapatid natin na, yun nga, na sumisikat, na ang pangalan niya pangalanan pa ba natin, Ustad? Pangalanan muna. Si Shaira, Tatago mo pa ba? Tatago mo ba? Ano po ba ang... Si Shaira? Sino yun? Shaira. Akala ko Shaira. Shaira o Ano ba yung magandang advice na may bibigay mo sa ating kapatid at at the same time sa mga non-Muslim, Ustad, about dun sa issue na yun, Ustad? Okay. Maganda, no? Mashallah. Ang ganda ng katanungan kasing ganda ng lugar na ating kinabibilangan. Nandito po tayo ngayon sa Baybayin o seaside dito sa Cornech, mashallah, tabarakallah. Actually, hindi ko alam na viral pala yan, no? Kasi sobrang busy natin. Alhamdulillah sa mga bagay-bagay. Pero yun nga, dumadaan sa mga wall natin at saka sa mga notification natin na hindi natin maiwasan, no? Dahil ito ay viral. Anyway, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kasi lahat siguro, I think agree kayo dito, no? Lahat ng mga nakita natin na comments o di naman kaya ng mga komentaryo sa kanyang ginawa mula sa mga kapatid nating mga nagpapalaganap ng Islam at maging sa mga ibang mga Muslim natin, kapatid natin mga Muslim, ay puro pagdidikdik sa kanya, no? Mga, kumbaga, sabihin nating discouragement, no? So, para hindi masyadong toxic, ibahin natin ng atake. Doon tayo sa sabihin natin na encouragement, no? At the same time, bigyan natin ng kaunting discouragement sa bagay na ito, mga kapatid, para maging balanse. Unang-una, ginagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang naisin niyang gabayan. Diba? Wa yahdillahu wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Sabi ng Allah sa Quran, sino man ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya'y nagabayan. Siya'y napatnubayan. At pag once ang isang tao ginabayan at pinatnubayan ng Allah sa matuwid na landas, pag sinabing gabay ng Allah o ginabayan ng isang tao ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dakilang tagapaglikha, magiging matuwid ang kanyang mga gawain. Magiging matuwid. Pag sinabing maging matuwid, hindi yung matuwid ayon sa paningin at definasyon ng mga tao, kundi ayon sa definasyon ng mismong dakilang tagapaglikha. Paano ba ang definasyon ng pagiging matuwid, no? Ayon sa tinatawag na dakilang tagapaglikha, yaon yung mga tao, mga alipin at mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay umaayon sa turo ng dakilang tagapaglikha. Diba? Nagsasalita ayon sa turo ng dakilang tagapaglikha, ayon sa kautusan ng dakilang tagapaglikha at ng kanyang propeta. Diba? Ibig sabihin, mga ginagawa niya, pinahihintulutan ng dakilang tagapaglikha. Walang duda, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung pag-uusapan natin ng Islam, yung katuruan ng Islam, walang duda, walang sinumang mga ulama o scholar na higit na nakakaunawa ng banal na Quran na magsasabi na lawful o pinahintulutan ng musika. Diba? Bagos, ito ay itinuturing nowadays sa mga scholar, na contemporary scholar, na audio pornography. Okay? Audio pornography. Yun po, mga kapatid. Dahil walang duda, alam natin kung ano yung hatak, no? Kung ano yung hatak, kung ano yung sabi nating impact ng musika sa tainga, sa puso ng tao. Diba? Nakapapatay sa puso ng tao sa pag-alaala sa Allah, nakapaglalayo sa tao mula sa banal na Quran. Diba? Nakapaglalayo sa Allah sa pagsunod sa kanya. Nakapaglalayo ang tinatawag na pagkahumaling sa musika. Nakapaglalayo sa pagdarasal, nakapaglalayo sa pagdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? So wag na natin pag-usapan o hindi, ang video na ito hindi nalaan kung tungkol sa hukom na musika, mga kapatid. Bagkus ito ay payo para sa kapatid natin na si ukht, no? Tawagin lang natin siyang tinatawag na ukhti. Kapatid pa natin siya sa Islam. Kaya paano yung ginagawa niya, mga kapatid, to be clear, no? Ay hindi man nakapagpapalabas sa fold ng Islam. Hindi natin tahasan na sabihin na ito'y nakapagpapalabas sa fold ng Islam.
You know? Walang duda, siya pa rin ay Muslim. Biro mo, nag-hijab pa nga eh. Mashallah, tabarakallah. So ituring natin na siya ay kapatid natin pa rin sa Islam. Although, may mga kaunting mga, o sabi natin may mga pagsuway siyang ginagawa. Walang duda. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na ang kanyang ginagawa ay ayon sa turo ng Islam. Now, wala pong magsasabi na ito po ay turo ng Islam. Yung pagsasayaw, pagkakanta, higit lalo siya babae at sa harapan pa ng napakaraming mga tao. Ang ating payo sa kanya, una-una, nawa ipanalangin natin siya, nawa igabayan siya ng Allah. Nawa ipatnubayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin, ang tao ay mayroong puwang at mayroong lugar ng pagbabago. Wag na wag nating tuldukan para sa isang tao, no? Na siya ay ligaw o na siya ay mabuti ang kanyang kahihinatnan. Dahil hindi natin alam yung mustakbal. Hindi natin alam kung ano ang bukas. May mga tao na kung saan mabuti ngayon pero bago bawian ng buhay, naging masama siya. Naging siya, kumbaga ang iba kafira, ang iba mushrik, bago sila bawian ng buhay. On the contrary, may mga iba din na masama, halos gumagawa ng kasamaan buong buhay, pero at the end of this life, nag-share ng tawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya balik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya naman, hanggat siya ay humihinga, hanggat siya ay, kumbaga ay, nandyan sa kanya ang buhay, nandyan sa kanyang kaluluwa, at hindi pa humihiwalay sa kanyang physical na aspeto, physical na bahagi o ng katawan, ay mayroon pa siyang pag-asang gabayan at patnubayan siya ng Allah. At naway, dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At na siya gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, isang paalala na kung saan yung sinasabi ng talento para sa binigay ng Diyos, binigay ng dakilang tagapaglikha na talento, pinagkaloob sa kanyang talento, walang duda, consider na talent yun. Subalit, tandaan natin, anumang meron tayo, lakas, kakayahan, no, intangible or intangible, lahat itong bahagi na meron sa atin, bahagi ng pagkakalikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bahagi ng pagsubok sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Bahagi ng trials, no, ng Allah sa kanyang tinatawag na alipin kung paano niya ito gamitin. Either gagamitin niya ito sa kasamaan, gagamitin niya sa pagsuway at paglabag sa kautusan ng Allah, o gagamitin niya sa kabutihan at pagsunod sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung boses na meron siya, nabukod, kumbaga natatanging boses na meron siya, walang duda ito ay gift sa kanya ng Allah. At the same time, ito ay pagsubok sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagsubok sa kanya kung paano niya ito gamitin, kung ito ba ay ikalulugod ng Allah, kung ito ba ay kumbaga ikapupuot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung kaya, yung boses niya na meron siya ngayon, payo ko na sana ay gamitin niya sa kabutihan, gamitin niya sa pagpalaganap ng Islam, ayon sa turo ng Islam. Ayon sa katuruan ng Quran at saka ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gamitin niya ito para sa pagsamba sa Allah. At yun ay walang iba kundi pagbabasa ng Quran, pagdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi at the end of the day, higit lalo sa pagdadawa, sa araw ng paghuhukom, walang duda, lahat ng bahagi ng ating katawan ay magsasaksi laban sa atin o para sa atin. Yung dila ay isasara yan, no, izizip yan, no, ng Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi makapagsalita at upang hindi mangatwiran. Okay? Bagkus ang kanyang mata, ang kanyang kamay, ang kanyang paa, yung bahagi ng katawan ay magsasaksi laban sa kanya o para sa kanya sa araw ng paghuhukom. At naway, gamitin niya yung boses na yaon para sa ikalulugod ng Allah, para sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At doon siya magtatagumpay. Tandaan natin ay no, yung sister Saira, yung bagay na kinaroroonan mo ngayon, estado man ito, kayamanan man ito, lahat ng ito ay pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niyo po rin, yung bagay na ito na itatanong sa iyo sa araw ng paghuhukom. Hindi ka dadalhin ng kasikatan mo at kayamanan mo sa paraiso. Kailanman. Bagkus ipapahama ka nito. Ipapahama ka nito, ikapipinsala mo yan sa araw ng paghuhukom sa loob ng libingan at higit lalo sa kabilang buhay. Kapag hindi ka napatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihiling natin sa Allah ang gabay para sa Kanya. Amen. Hinihiling natin sa Allah ang patnubay para sa Kanya. Naway linisin ng Allah ang kanyang puso at naway gabay ng kanyang puso ng Allah subhanahu wa ta'ala. No?
Subalit, sabi nga ng ni Propeta sallam, at tawbat at jubu mga kablaha. Ang sino man nanumbalik sa Allah, ng taos puso pagpanumbalik, lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan ay buburahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so hindi sapat na magsasabi na tayo mga Muslim, ipinanganak na mula sa mga tribo ng kamusliman, ay hindi legasyon ng pagiging Muslim natin. Hindi yun tinatawag na sabihin natin na sukatan na ang isang tao ay Muslim na. Dahil sa kanyang pangalan, o dahil sa kanyang ninuno, o dahil sa kanyang lineage, dahil sa kanyang angkan. Bagkus, ang pagiging Muslim ng isang tao ay nakikita yan sa paggawa at pagkilos, at higit lalo sa kanyang tinatawag na pananampalataya ayon sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun yung payo ko. Yun yung payo ko sa ano natin, no? Sa sabihin natin sa kapatid natin, sa sister natin, Sister Syra. And hopefully ay makarating sa kanya ito, yung maliit na mensahe na ito. At naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at tawfikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Allahumma amin. Kaya, Allahumma amin. sister, meron ka pang pagkakataon, no? Para pag nilay-nilayan, at the same time, may pagkakataon ka pa na i-evaluate mo ang sarili mo, no? At gayon din, no? Sabihin natin, timbangin at saka pag-isipan kung tama ba ito o hindi. Yung mga decision mo sa buhay. Kung ito ba ay nakabubuti sa iyo para sa dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Diba? At ang pinaka-objective natin, sister, walang duda, ay sambahin natin ng Allah dahil yun ang pagkakalikha sa atin ng Allah. Pamakalatu jin walin sa ilali abudun. Hindi ko nilikha mga jin at mga engkanto, maliban na lamang na sambahin nila ako. Sabihin niyan, sabi ng Allah, maliban na lamang na sambahin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Naway, inshallah, biinillah, sister, matagpuan mo ang tagumpay di sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay, matagpuan mo ang tawfik, at masumpungan mo ang gabay at patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Allahumma amin. Okay.